Isang magandang hapon mga kababayan. Andito na naman po tayo para pag-usapan ang nabigong kodita na mga kasamahan ni Sara Duterte sa Senado. Pero bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyo lahat sa atin po mga viewers po natin sa maliit po nating channel. Alright, yan nga ang mainit na balita ngayon na pumalpak na naman ang mga DDS senators na talagang gusto nang palitan si Tito Sotto sapagkat masisira sila, alam nila masisira sila at masisira din ang kanilang reyna, the Queen of Confidential Funds. Kaya atat na atat po sila. Gusto po nilang sipain si Tito Sotto. Pero mga kababayan, mabuti po ang Panginoon at hindi niya po hinayaan yan at hindi po sila nagtagumpay. Yan. Kulang po sila sa numero mga kababayan. Lalo na wala pa dyan si nagtatago si Bato de la Rosa. So, isa po yan. At ang kanila pong nililigawan na lumipat sa kanila ay si Senadora Loren Legarda. Pero wala po. Nanatili po si Senator Legarda sa majority block. Kaya kinulang pa rin sila, hindi sila nagtagumpay. Kaya makikita mo po talaga sa kanilang mga facial expressions na masama ang loob ng mga senadores ni Sara Duterte. Mga kababayan, malinaw na po ngayon. Malinaw na po, makikita mo po kung sino po talaga ang mga makabayan, ang mga makapilipino, at kung sino po ang mga makaduterte at makachina. Yan. Maliwanag po yan, automatic na po yan, na kung ang senador ay makaduterte, automatic na po yan na maka-China na rin, maka-Xi Jinping na rin. Yan. So, yan. Alam nyo, for two major reasons mga kababayan kung bakit po nila gustong agawin muli ang trono kay Senator Tito Sotto sapagkat sila po'y nag-aalala. Sinabi po kasi ni Sen Tito na pag nakarating sa Senado, ito pong articles of impeachment, talagang umpisahan nila kaagad-agad. Forthwith, yan, na hindi yan nagawa ni Chis Escudero mga kababayan. Yan, ang pahayag ni Senator Tito Sotto na talagang uumpisahan niya talaga right away pagdating ng articles of impeachment sa Senate. Yan, kaya takot na takot po sila dyan na yan po ay mangyayari. Gusto po nilang harangan dahil pag sinipa nila si Tito Sotto, siguradong i-delay na naman nila. Gagawa naman sila ng mga palusot na moves para hindi po matuloy. Kagaya po ng ginawa ni Chis Escudero, mga kababayan. Yan. So, pinuprotektahan nila ang si Sara Duterte, ang kanyang impeachment. At isa pa, pinoprotektahan din nila ang kanilang mga kasamahan na may mga kaso, mga involved sa mga flood control anomalies mga kababayan. Diyan sila Sen Jinggoy, si Villanueva, andyan si Escudero, yung mga yan. Sigurado po yan, may mga sabit yung mga yan. Kaya hinahabol po nila na sana masipa nila si Tito Sotto para hindi matuloy ang kaso, ang pagsampa ng kaso sa kanilang mga kasamaan. Otherwise, mauubos po sila mga kababayan. Wala. Ay sabagay, si Bong Revilla hindi naman po pala incumbent senator. Pero nauna na si Bong Revilla. Sana naman, mga kababayan, marami pa pong susunod. Mga DDS senators sumunod po sa kulungan sapagkat
dapat talaga silang mapanagot. At hindi lang yung mga senador. Kung kinakailangan, kung talagang guilty si Mary Grace Piatos, dapat sumunod din sa kulungan itong si Mary Grace Piatos, mga kababayan. So, dalawa pong malinaw na kinatatakutan nila, kaya gusto nilang sipain si Soto. Una, para hindi matuloy ang impeachment ni Sara Duterte, ni Mary Grace Piatos. Pangalawa, para protektahan ang kanilang mga kasamahan ng mga DDS senators kaya nila Jingo Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, yan. At hindi dumalo si Bato na isa pa din pong nagtatagot. Takot na takot, mga kababayan. Alam niyang nandyan na po yung warrant of arrest. Kaya hanggang ngayon nagtatago pa rin. Kaya kulang sila sa numero. Hindi sila nagtagumpay sa kukumbinsi kay Loren Legarda, mga kababayan. Kaya wala. Si Tito Sen pa rin ang namumuno sa Senado. At si Ping Lacson pa rin, of course, ang head sa Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Kaya pagdasal po natin na sana, dire-diretso na to, sana manaig po ang kabutihan. Sana ito pong mga DDS senators, sana po mapanagot ang mga taong ito na gumawa po ng kalukuhan, pagnanakaw, at mga kalukuhan sa bayan. Yang si Mary Grace Piatos na yan, dapat mapanagot kasama ang kanyang mga kapamilya na lumabag sa mga batas at gumawa ng mga katarantaduhan sa loob ng Pilipinas. Dapat mapanagot po yung pamilya na yan. Wala pong exemption dito. Kaya mga kababayan, masaya po tayo. I just want to express how happy I am right now to see na andyan pa rin si Tito Soto. Alam ko po na at this point na magtutulungan ang kampo ng administrasyon kasama dyan ang mga grupo ng oposisyon, which is good. Iisa lang ang kalaban natin dito. Ang grupo ng mga Duterte na makachina. Kaya malakas po ang ating kalaban dito, kaya dapat tayong magkaisa, mga kababayan ko, para labanan ang grupo ng mga traidor sa bayan. Alright, mga kababayan, marami pong salamat sa inyong panunood at please subscribe po sa aking napakaliit na YouTube channel. Maraming salamat po.